Hi guys, so ayun, dumating na yung ating pinadeliver na Craig Foreman para sa pocket hole. So ayan guys, dumating na dito sa Tarlac sa workshop natin. At gagawa natin ng short review lang. So ito is Craig brand from US. So ayan, bubuksan natin guys. So ayun guys, ito na nga yung Foreman Craig na gagamitin natin sa project natin. So ngayon, before gumagamit kami ng Craig na single lang, so gumagamit kami ng clamp. Ito yung Craig na gamit natin at gumagamit tayo na itong bit niya para doon sa pocket hole. So medyo matagal at saka nagkukonsume ng oras yan. So bumili na tayo ng Craig Foreman para sa ating bagong project. Ayun guys, so nabuksan na natin yung Foreman Craig natin. So shoutout sa Panda Construction kung saan natin in order. So ito yung manual kasama niya. Manual na hindi binabasa ng mga end user. So tabi na natin yan. So ang kasama niya sa package, meron siyang adapter para dun sa outlet siguro ito. At may kasamang dust collector. Ibig sabihin, may alikabok siyang kasama. So kailangan ng dust collector. At dito rin yung bit niya, tsaka Allen wrench na gamitin natin. So sige, okay ito. Isa na namang manual. Alright, may manual pa rin siya na hindi binabasa. Okay, ano yun guys, oh. Tanggalin na natin dito. Tanggalin natin to. Ito na siya guys, oh. Uy, may kabigatan pala to. Jigs, angat mo nga to. Yan, pigilan mo lang. Yun, oh. Alright. Yan, jigs, taob mo nga yung box niya, patong natin. Yan, oh. Alright. Yun. Yan, oh. Tchadan! So, ito na ang Foreman. At masusubukan natin siya maya-maya. So, mas mabilis na. May alignment. So, pwede tayo mag-adjust. Explore natin ito mamaya, guys. At susubukan natin. So ayun guys, ito na yung actual natin. So meron siyang kasamang dust collector. At ito na nga, papunta siya rito. Meron siyang alright, dito siya pinaka mag-out yung mga dust, itong lugar na to. At maganda rito guys, meron siyang adjustable na fence. So depende sa bubutasin mo. So may fence siya, pwede mo siyang i-lock dito. Parehas nga ito. Kung eskwalado na yung gagawin mong board. At ito naman, may kasama rin siyang clamp dito. Depende sa depth o taas ng gagamitin mong board. Kung gumagamit tayo ng 18mm, so ito guys, oh, pwede na siyang mag-cut ng 18mm. Right, sample na natin. Ito yung 18mm natin guys, oh. Ito. 18mm, so lock natin dito. Yun guys, oh, pwede. Yan. So hindi na gumagalaw yung board. So, pwede na natin itong gamitin mamaya. Papakita natin kung paano gumana. Guys, meron siyang lock. So, pwede mo siyang hindi mo na gamitin. So, may lock siya. So, para mayangat mo itong handle niya, i-push down mo lang ito. Ayun, so tumaas na siya. At pwede na siyang umangat. Ayan guys. Okay. Ganun mo. Kaskaga. So ayun guys, kakabit na natin yung dust collector hose niya. So kinlamp na natin dito. At ikaklamp naman natin dito ngayon. Okay. Okay, so buksan natin tong top cover niya. Oh, bukas pala. Ayos ah. So yun, oh. Para makapaglagay tayo ng bala niya. So ayun guys, nilabas natin yung motor niya. So kinabit natin yung lumang drill bit natin para sa pocket hole. So luma muna gagamitin natin kasi hindi kasama yung talim. So ayun, sasalpak na natin doon. Guys, oh, isasakto mo lang sa mga butas para yun. Ngayon, meron tong lock. Ito. Uy. O, yun na yun. Yun na yun, eh. Malayo pa.
Ayan guys, natanggal natin yung lock kanina. So meron siyang bracket na arm dito. So nasalpak na natin yung bit dito ngayon. May kasama siyang lock dito guys para hindi matanggal o mahugot itong motor niya. So ngayon bababa na natin para mag-testing tayo. Then lalak natin ito. Kailangan natin ang alin. Ang lock niya pa kanan guys. So yun, di mo na mayaangat tong top cover niya. So sige, try natin. Alright, so to may fence to guys, depende na kung saan mo patatamain. Bagay na kailangan natin explore o alamin kung saan patatamain. Sa ngayon magte-testing tayo ng talim natin kung tatama tayo. So itong fence natin medyo usog natin, depende na yan kung saan mo gustong patamain. May measurement, pwede kang kumuha ng metro para dun sa pagka-eskwala niya. So i-lock natin to guys. Lock din natin to, then eto na guys, magte-testing tayo. So ngayon meron din siyang clamp para syempre may mag-hold dun sa ating board. So ayun na guys, testing tayo to make sure lang na hindi gagalaw yung ating board. So alright, sige, testing. So ayun guys, binuksan natin yung motor. Na-feel ko na bumangga na siya, so may stopper, ibig sabihin na-reach niya yung tamang depth. So ngayon tingnan natin guys kung ano naging resulta. Ayun guys, ayos. So may mga balbas kung tawagin ano, so hindi siya ganun kalinis kasi luma yung gamit natin na bit. So ayun guys, ayos. Pwede na tayo sa pocket hauling.